Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin si Price Tag at saka itong si Zay. At yung kinakasama po kasalukuyan ngayon ni Price Tag na si Miss Mary C. Kasi nakita ko sa kanilang social media na magkasama silang dalawa. Now, sino po ba sila? Si Price Tag po ay isang rapper and si Zay naman po ay isang R&B artist. Noong 2023 po ay nagkaroon sila ng collab. Ito, yung title nito ay Price Tag Zay Aminin. And meron tong 11 million views, sorry. And okay naman yung video na to, but then again, this is not what we're going to talk about. We're going to talk about their supposed relationship na nagtagal ng ilang taon tapos nagkaroon sila ng hindi masyadong amicable breakup. For this video, pag-uusapan natin yung detail by detail and bibigyan ko kayo ng opinion ko tungkol doon. Okay, so ang nangyari po kasi ngayon, alam naman natin na Women's Month nitong nakaraan. So si Zay nag-post siya nito kahapon lang. And eto ang nakasulat dito, Throwback 2024. Happy Women's Month sa pinaka PB na kilala ko. Pag may nangyaring masama sa akin pagkatapos ng post na to, alam nyo na. Okay, so this is very recent mga lods kasi medyo busy lang ako sa politika kaya hindi ko siya natuunan ng pansin. Pero very recent lang to. Wala pang 2 araw yata itong issue na to. So panoorin lang muna natin para makuha nyo yung buong context. Takot na ako sa'yo sa ganyan mo. Natatakot na ako sa'yo. Putang ina mo. Yeah. Because you're such a gangster. Show your gun. You're a snitch. No, I'm not a snitch. I'm scared of you. I am not a snitch. You are scaring me. You gonna pull out a gun on a woman? You gonna pull out a gun on a woman? I'm scared of you. I care about you. So pasensya na kung kinat ko, hindi tayo mamomonetize niyan. Pero ang point kasi nun, medyo excessive yung pinakita ni Price Tag doon dahil naglabas siya ng barel and nagkakaroon lang naman sila ng altercation. Siguro, or a little bit of argument over something kasi wala siyang context talaga eh. Pero whatever the context of the fight is, I don't believe that it is right for a man to brandish a woman, a gun to a woman. I don't think in any other world that is acceptable. Pero who knows kung ano yung reasoning ni Price Tag dyan. Pero in my opinion, mali siya doon. Whatever the reason is. But ang akin lang sana doon sa babae imbis mag-video is, humanap siya ng something na may legal grounds. Kasi hindi naman biro yun eh. At etong pagpo-post ng ganito kasi, of course, well, may justification siguro siya dyan, pero ang akin lang sana dinaan sa tamang proseso. Wag ganito. Kasi nga, mga social media personalities kasi sila and yung mga ganito, malaki talaga to. Okay? So, after nun, nag-post si Mary Alexandre C na I do believe na partner or kinakasama ngayon ni Price Tag kasi sila, ito yung may pinost siya na magkasama sila and mayroon silang hawak na isang bata. So I do believe na at the very least partner ito ni Price Tag. Now, etong long post na to kasi it could be sum up ng una, sinasabi niya na hindi daw sila magkabit pero ini-insist ni Mary na magkabit kayo. In fact, ito yung sinabi basahin ko yung siguro yung pinaka kasi medyo long post to eh. And very recent lang to, February 22 lang. So last month lang to, wala pang isang buwan halos. Okay. Saan ba yun? Ito yata yun. Ito. Okay. Andun ako lagi para sa'yo. Kahit ginawa mo lang akong kabit. Pero sa panahon na pinakakailangan kita, wala ka. Nag-enjoy ka lang sa bakasyon at doon ako natuto na di kita para ipaglaban. Price. Okay? Sa lahat ng nangyari, naging malinaw sa akin na nasaktan mo lang ako at uubusin. Okay? So,
bandang dulo, eto, ingat ka lagi, sana mahanap mo yung kapayapaan mo. Pasensya ka na kung nasaktan din kita sa maraming paraan. Di ako perpektong tao at marami din akong pagkakamali sa'yo. Para sa ikabubuti mo at ako din hanggang dito na lang. Huwag ka na sumagot. Bye, Jo Marie. Oh. Diba? Long post eh. So, ang point nitong ano na to, parang nagpapaalam na sila. Parang break up lang. Pero I'm not seeing na may denial siya dito na kabit. Kasi nga, ang sinabi dito, babasahin ko ulit para lang walang para hindi tayo bias. Andun ako lagi para sa'yo kahit ginawa mo lang akong kabit. Ibig sabihin, may idea siya na may kinakasama si price tag. Okay? And pumapayag siya. So, yun yung perspective dito. Now, for whatever reason, nagkalabasan sila dyan. Kung si Zay kasi, kung meron kasing problema si Zay, dapat talaga idaan niya sa tamang proseso. Ang problema, parang wala na yon kasi linabas niya na yung shit nila sa internet eh. Pag ganon, you are actively trying to waive your rights to for the proper process for this. Ngayon siguro malabo na yan kasi nga nagsasagutan na sila sa internet eh. So ngayon sumagot, eto, para malinaw, di ako naghahabol sa lalaking yan. Di rin ako kumabit. Okay? Biktima lang din ako kasi sabi niya sa akin matagal na kayong hiwalay. Okay? The girl is pertaining to Miss Mary na matagal na daw hiwalay. Pinakita pa siya sa akin yung convo nila ng mama mo na may usapan kayo kasi nga pinikot mo daw siya. Okay? Fast forward 2025, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob magsalita. Puno na ako, lahat kayo pinagkakaisahan nyo ako, wala kayong alam sa totoo. Eto nga yun kasi nga walang context yung mga post eh. Nag-post na lang tapos ayan na, ratsyada na. Pero mas malinaw halos namatay na. Pero para lang malinaw, halos namatay na ako nung 2024. Eto nga yung nag-brandish ng gun. Was there any threats na kunyari tinutukan siya? Naglabas lang naman ng baril eh. Pero again, mali pa rin si Price doon sa paglalabas ng baril. But then again, kung alam mong mali yung tao, why go to the internet? Kasi wala namang nare-resolve to eh. Lumalaki lang talaga yung issue kapag pinopost nyo sa internet. Tapos nagkakasiraan pa kayo. So I don't think that this is the proper venue to find the road to repentance. I don't think na ito yun. Or to find the road to magkaayos kasi hindi talaga mga lods, okay? Pero pinanis ko pa din kayong lahat kaya ngayon naglalabasan mga ugali nyo. Di ko kaawa yung babae, ang akin lang ayoko na rin na manahimik kasi masyado na kayo. Yeah, again, yung kay price tag dito, sa tingin ko yung mali niya yung paglabas ng barel. Yung mali naman ni Zay dito is yung proper venue to air out the grievances. Kasi pwede naman siyang pumunta sa korte kung talagang may ginawa sa kanya si price tag eh. And of course, yung kabila, meron ng pwedeng isagot dito kasi pwede nilang sirain, pwede nilang sabihin na, oy, nasisira reputation namin dyan, o, diba? So, ano yan eh, dalawang side lagi yan eh. Ang point dito is if you have grievances sa tao, air it on the proper channel. Walang nasusolve dito sa internet. Lumalaki lang talaga. Ayan, so, pinakita niya yan, tapos pinakita niya pa yung mga convo ng private, okay? Meron kasing privacy laws sa pagpapakita ng mga personal messages. Okay, kahit di mo ko reply, sana mabasa mo po ito. Yan, si price tag naman daw to, allegedly. Kahit sagutin mo lang kamusta. So, eto, hindi ko alam kung kailan niya pinost to eh. Pero, ang point nito is that dito parang nakikipagbalikan yata si price tag. May 17 Rizal. Price tag Zay have Abby. Mukhang hindi naman to recent kasi may 17 Rizal price tag Zay have Abby. Ano ba ibig sabihin nito? Ngayon bang darating na may 17 to? I'm not sure. Or eto na yung pinaka-recent. Hello? Ayan. Kamusta po pakiramdam? Nahihilo ka pa? Sana okay ka lang. Kumain ka na. Tapos ipahinga mo. Would you? Huwag ka muna magpagod ng kahit 2 weeks po. Kahit di mo ko replyan, sana mabasa mo po ito. Ayan. So, dito naman parang nagsusumamo yung si alleged na price tag. Wala talaga, okay na. Nakalimutan ko na nag-gangster ako, Zay. Tinetretan mo pa uli ako, Zay. Mali. Mali ka nang iniisip. Nakalimutan mo na nag-gangster ako at binakuran ko at inimbestigan ko lahat ng akin. Tinetretan mo nga ako.
sabihin mo sa akin, di mo man aminin pero kita mo sa akin, tinetreaten mo ako. Okay, sige na Zay, paglaban mo yan, di ko deserve to, di mo din deserve yung nagawa ko. O yun, meron naman palang pag-amin si Price na mali sila eh. So, nagkamali siya, ayan no. So, doon sa nagawa ko. So, kung ano mo, please, sorry, I love you. Baby, sorry. Lahat ng nasaktan. Well, gano'n naman talaga, may softer side tayo, di ba? Baby, siguro, baby, please, yun no. Pinagsisihan ko na lahat, baby, please, mahal po kita. Okay. Okay. So, ang gusto ko lang sanang ipahiwatig sa inyo mga nanonood ngayon. Kung meron kayong mga hinanakit sa buhay, and kung pwede nyong iwasan yung social media na ilabas yun. Kasi yung social media has to be the last resort. Kapag walang-wala ka na talaga, sige na, i-post mo na yan. Kasi, kumbaga, wala ka ng ibang options eh. Pero as long as there are options available for you, gamitin mo yun. Halimbawa, may problema siya kay Price. Tapos, yun nga, feeling niyan, may nagawang mali, edi ilagay sa proper venue. Or kausapin niya ng personal si Price para tapos na, 'di ba? Hindi yung ganito na in-air out niya, so sumagot pa yung kabila, so humaba pa, 'di ba? I mean, hindi naman to sobra siguro nga haba ng isang taon, but the thing is, maraming makakaalam and you know, yung kanilang mga images as rappers, medyo maapektuhan yung branding nila sa isa't isa. So, alam mo yun, if I were involved dito, I would err out on the side of caution. Kasi mahirap talaga. Like ako, na-experience ko na naman yan over and over again eh. And pinakamadali lang talaga is to not have issues with people. I mean, yung mga ganito, of course, madali na lang i-cover to. But then again, kung ikaw yung nandyan, mas mahirap. And hopefully, maka-move on lahat ng parties. And ako naman, wish them all the best in life. Of course, let's not wish anyone a bad life. Yun lang naman yung sa akin for today. Gagawin mga